nga kayo, react. Okay, gets nyo yun, gets nyo yun. So, si int C, hinihingi ko yung sum ni A and B. So, ganito yung nangyari dyan. Kita nyo tong A. Yung int A na yan, ibig sabihin, yung ipapas mo dyan, dito, which is dito, dapat integer yan. Tapos itong si int B, yung ipapas mo dito, dapat integer din yan. Kasi int to, tapos int to. Okay? Since parehas na sila int, i-check natin yung mga pinapas nila. So itong si A, ang value niyan ay 10. Integer yan. Si B, ang value niyan ay 20. Integer din yan. So parehas ba silang integer? Oo, di ba? Parehas silang integer. So pasok sila dito. Yung parameters natin, tama na. Ngayon, pupunta tayo sa body ng code. Yung body ng code, ang sinasabi, i-return niya A plus B. Pero, yan yung mabilis na paraan. Kung ayaw mo ng mabilis na paraan, ganito yung gagawin mo. Kung gusto mong i-evaluate muna. Okay? So, int C, gumawa ko ng bagong variable sa loob ng function, kahit gusto kong gawing Z, para baka kasi malito kayo eh. Hindi kailangan magkakapareho yung pangalan. Hindi kailangan int A ito, tapos ito int A na din. Kahit gawin ko yung egg. Log. Egg log. Yan. Kahit ganun ang gawin ko, okay lang yan. Okay? So, ang nangyari pa rin dyan, si A, ipinapas ko pa rin dito. So, si A, napupunta siya dito. Kasi siya yung una. Siya yung unang parameter. First parameter, second parameter. Yan. So, si int Z is equal to egg plus log. So, kung ano man yung pinas ditong value sa parameter na to, at pinas dito na value sa parameter na to, which is A and B, which is 10 and 20, i-return niya, ay ipapasok niya yung value na yon, yung sum nun, kay Z. Tapos, si Z, yun yung i-return niya dito. So, itong itong function na to, yan yung Z. Kung ano man yung value ng Z. So, gagana pa din yan, kahit egglog yung nakalagay dyan. Isasave ko muna. Oh, di ba? 30 pa din. 30 pa din yan. Naturuan na ba ka ng functions pala? Alam mo, ko yung tanong. Hindi pa. Okay. So, sa part na yun, nagets nyo yung function na yun. Yung ginawa kong function, nagets nyo ba? Oo. Okay. So, ayan. Bale, ang parameters ito. Okay? And ang tawag dyan, parameters. Ito naman, ang tawag dito sa dalawang to, argument. Yung argument, yan yung pinapas mo dito sa parameters dito. So, sabihin natin na meron tayong, di ba ganyan, sum int egg, tsaka int log. Tapos yung isa, sum A, B. O kahit may comma, okay lang. Kahit may space, wala, okay lang. Yan. Pero baka na-OCD kayo, so yan, lagyan ko na space. Okay. So, ayan. So, itong part nito, ito yan. Diba? Ito yan. Tapos itong part na to, ito yung nasa baba. So, anong nangyayari dito? Ito, yung pag kinocall mo kasi yung function, on function call, ang tawag dun sa pinapas mo ay arguments. Okay? Arguments sa function call. Bakit function call ang tawag? Kasi tinatawag ko yung function na to. Ang tawag dito, function declaration. Function declaration. Tapos ito ay function call. Yan. So, bale, pag gagawa ka ng function sa labas ng main, ang tawag dyan, function declaration. Tapos, pag tinawag mo na yung function na yon, function call. So, bale, para malaman nyo kung parameter yan or argument, pag nasa function call siya, yan ay argument. Pag nasa function declaration siya, yan ay parameter. Tinutukoy ko ito ha, itong mga nasa loob. Okay, nagets niyo yung part na yon? Rock nga kayo, rock. Ayan, sige, rock lang. Wait, nakakahabol ba? May mga tanong ba so far? So far, may tanong ba? Okay, may tropa-tropa tayo dito ha. Sige, tanong kayo. Wala. Sige, sabi niyo yun. Wala yung tanong. Okay. Ayan. So,
Ano pa ba yung nando sa sa ito pass by value, tas pass by reference. Sige, may code dito. Sige, gamitin natin to. Pass by value, when a function is called by value, a copy of the variable is passed. Ayan. So, ibig sabihin lang nun, ganito yung nangyari. Di ba, ito yung function call, tapos ito yung function declaration. So, ang ginagawa nila dito, di x is equal to 5. Tapos, pinas niya dito. Okay? Pinas niya dito. Pag pinrint ko yung value ng x dito, 5 pa din ang lalabas. Ito pa din ang lalabas. Bakit? Kasi, ang nangyari lang naman dun, value lang yung pinasa natin dito. Value lang yung pinasa natin dito. Hindi na, okay. Feel ko makakalito yung code na to eh. So, gamitin natin dito. Gawa tayo ng atin. Okay. Iano ko. Ipapalitan ko to. Pero i-keep na natin yung egg dyan. So, ng egg. Yan. Tapos, egg is equal to 10. 20. Tapos, ito ay okay na yan. 10. Okay, tingnan natin. Tingnan nyo, nalalabas dito. Wait, save ko muna. How po kapag gusto ko may kasamang string sa function? What do you mean string sa function? Okay. Gets. Usually kasi, gagawa ka ng void doon. Mamaya yun, mamaya. Unahin ko muna yung mga parts ng mga parts ng function, ng mga techniques. Pero mamaya, papakita ko sa inyo yung void. Usually kasi yung void, yung C++, medyo, magulo operation yan eh. Hindi siya tulad nung Python na, na pwedeng sabay-sabay. Sama-sama. Isang bagsakan. Naaran nga natin. Yun. No return. Ay, oo nga. Dapat nga may return to. So, ano bang ginamit niya dito? Nag-void siya dito. Okay. Sige, void na lang gamitin natin. At kasing void function, ginagamit yan pag pag hindi mo, wala kang ipapas na value. I mean, pag magpiprint ka, mostly ginagamit siya pag magpiprint ka lang. Okay? Pag magpiprint ka, kunwari, lagyan natin dito ng egglog. Tapos, wala bang nagsasala dito? Int A10, int C. Okay, kakal natin yung function. Lagyan natin yan. Yan. Kita nyo, nag-print lang. Egglog. Pero wala akong pinrint na number, kaya ganyan yung lumabas. Yan yung yan yung pag gusto mo magsama ng function na sinasabi mo. Wait, nasan yung meet? Ayan. Yan yun. Pero, sabihin natin na magpasama ka ng function, tapos, magbabalik ka din ng may kasamang operation, hindi niya pa pag-aaralan yun. Bale, yun, papatak yun sa OOP nyo siguro, most likely, yung magkakahalo. Kung gusto mo na yung i-return mo may kasamang string, tapos may kasamang number, tapos may kasamang iba pa, ayun. Feel ko naman hindi pa yun isasama sa inyo. Pero, yung mga pag-ooperate na ganun, usually yung string, ilalagay mo siya dito. Pag magsisi-out ka. Kunwari, sum is equal to, kung ano man yung int b. Yan, ganyan. Pero dapat ito integer to, tapos dapat may return. Wait, nagulo ako. Wala ako sa sinasabi ko. Wait lang. Bilis ko din ma-distract eh. Sorry guys. Okay. Balik nga tayo dun sa pass by value. Yan. Ano bang, nasa na ba? Oo. Ano kasi to?
Yung pass by value kasi, pinapas lang yung value pero hindi niya binabago talaga. Dito lang yung sa function binabago. Dito niya lang sa function binabago yung value. Pero dito, hindi niya ginagalaw. Okay. So try natin dito. Sabihin natin egg is equal to 20. Print egg log 2. Yan. I-print ko yung egg dito para makita nyo. Tapos dito naman sum a 10. Ipiprint ko yung value ng a. std cout egg log 1 a. Ayan. Iraran ko to. Ayan. Wait. Lagyan natin ng... Wait, ginagamit nyo ba yung endl? END, endline. Wait. Endline ba ginagamit nyo? Ako sa ginagamit ko to. Para para mas maganda kasi sa performance. Though, since maliliit lang naman na program, okay lang na gamitin yung endline. Pero, since usapang technical, yung ganto, mas magaan siya. Ayun. So, wala, nasanay lang ako na ganyan. May tinatawag kasi na yung, anong term yun? Yung nasa buffer sa stream. Ayan. Teka, i-rerun ko lang. Ayan, ito na. Kikita nyo na. Wait lang. Medyo malabo. Wait natin. Yan. Since makikita nyo dito, yung egglog 2, naging 20. Diba? Tapos yung egglog 1, 10 pa din. Kahit pinas ko siya dito, tapos sinabi dito, yung egg ay pinlasan ng, yung egg ay nire-write, ginawa siyang 20, hindi na siya 10. Dito lang siya sa loob ng function na-operate. Pero din sa labas, yun pa rin siya. Same pa rin siya. Pero, pag nag-pass by ng reference ka, so tingnan mo dito yung code. Ganito yung ginagawa niya. Halos same lang siya, di ba? Halos same lang siya. Ang pinagkaiba niya lang, nagkaroon ng ampersand dito. Nagkaroon lang ng ampersand. So, ibig sabihin nun, pinapas niya by reference. So, changes inside the function affects the original variable. So, try natin yan. Tingnan natin kung gagana yan. Boom. Pareho silang 20. Di ba? So, ibig sabihin, yung pass by value, pag walang ampersand, nangyayari siya, okay? Pag walang ampersand, pass by value, kung ano man yung mangyari dito sa loob ng void na to, na wala naman akong ibinabalik dito, wala akong nire-return since void yan, dyan lang yan mangyayari. Yung changes, dyan lang yan sa loob. Pero, yung nandito sa labas, hindi yan mababago unless gagawin ko siyang pass by reference. Okay? Guess nyo ba yung part na yan? Medyo, may naguluhan ba? Medyo, medyo distracted ako pag nagdi-discuss. Nag-distracted. Mabilis ako ma-distract. Kumbaga, kunwari, may naisip akong ibang ituro na idea na sa side track Pero ayun, yun naman yun. Kung nag-gets nyo naman, edi okay. Since, gets nyo na tong pass by value at pass by reference. Okay. Sabihin nyo pag hindi nyo gets Gusto nyo i-PM nyo, pwede nyo i-PM kahit sa labas ng tutoring hours. Kahit magtanong kayo sa akin, pwede naman. Hindi mo ako nagpapabayad. Yan. Ito na yung void. Nagtatanong ng void kanina. Use void when your function does something but doesn't need to give a value back. Kunwari, kanina di ba nakaganto tayo kanina. Int sum, tapos int egglog. Balik natin yung kanina. Return egg plus log. Ito nagana din tong ganito Yung erecta nyo na, hindi nyo na kailangang store pa sa isang variable. Gagana na tong ganito. Tapos, int b is equal to 20. Tapos, int. Kaso dito sa pag may integer, pag hindi siya void, kailangan may pinagsastoran kayong variable. Okay? Di ba dito, sa original nating function kanina na hindi void, may return value siya. Itong void, wala siyang return value. Okay?
So ito, ginagamit lang yung mga function na ganyan pag may kailangan kang i-compute. Kung may kailangan kang i-compute. Tapos, ito namang void, pag may kailangan ka lang i-print. Kunwari, ayan, gusto mo lang mag-print ng welcome, edi ilagay mo, welcome. Yun, ganun. O kunwari, ganito. Int, wait lang, std string name. Yan. Tapos, std cout, state your name. Tapos, get line, std, get line, std, cin, name. Yan. Tapos, call natin, hi plus name. Ay, greet na lang. Maganda greet. Greet. Tapos, string name. Void function to Since wala naman tayo kailangan ibalik. Std, cout. Yan. Ano nagigets nyo yung mga ginagawa ko pag nagko-code ako? Sabihin nyo na pag like pag may tanong kayo sa thought process or whatever. 7:05 na pala. Sige. Hi. Name. Yan. Tapos call natin yung function. So, ito ay name. Try mo natin kung gagana. Oops. Ano sabi? Greet was not declared in this scope. Int main. Ang error. Tama naman. Ito. Usually pag yan. Mga nagtatanong kanina na paano pag may error ganyan. Ang thought process nyo, kailangan nyo basahin yung error. So, una-una, tanan nyo may error dito. Error, greet was not declared in this scope. Nakalagay lagi kung nasang line yan. Kung nasan yung line. Error. Ito nandito sa 12. Line 12. Tapos sabi, hindi daw dineclare dun sa loob. O bakit nga hindi? Gano to? Alam ko, dito kagana pag nasa loob eh. Boom, sabi na. Bakit hindi gumagana? Bug ba to? String name. Using string. Basic string char. Oh. Yan natin ulit. Yan, okay. Yan, kita nyo nagkamali ako dun sa part na yun. Nalimutan ko yung STD dito. Yun. Kasi nandun siya sa library. Yun lang yung kailangan yung kasanayan pala pagka hindi kayo nagamit ng using namespace STD. Merong, yung mga nasa loob ng variable, nasa loob ng namespace na STD, kailangan nyo siyang lalagyan ng STD na ganyan. Okay. So yan, stating my name, Hendrik B. Yan. So yan, nag-state siya. So wala namang nire-return na value, wala namang nire-return na number, wala namang nire-return na kailangan i-operate. Kailangan ko lang mag-print. Ayan, hi, Hendrik B. So yun, bakit ginamit ko yung get line? Bakit di nila ako nag-CIN? Sino nakakaalam? Pwede bang pat-chat? Chat. Sa chat box kung bakit hindi ako nag-CIN doon. Tingin nyo. Libre manghula. Full name. Tama, full name. Yun. O para sa mga hindi nakakaalam, pag ang nilagay ko dyan, CIN lang. STD, CIN, name. Yan. Hendrik B. Yan. Kita nyo, dami kong tinype na B. Pero, hindi niya kinuha. Ang kinukuha niya lang ay yung first. After ng space, wala na, ayaw na. So, yung ginagawa ng get line, buong line yung kinukuha niya, basically. Ayun. So, yan. So, pag void, kung gusto mong mag-display, wala ka namang gustong i-return na value.
So yan, kunwari mag-greet ka. Pwede. Pero kung mag-ooperate ka, maggagawa ka ng kunwari, sum. Usually kasi yung sum na yun, since napakabilis lang niya gawin, pwede mo na siyang gawin dito sa loob. Dito sa loob ng main. Pero pag complex function yun, kunwari, kukunin ko ang differentiate function. Siyempre, gagawa ko ng function ng pang-differential calculus. Differentiate, tapos maglalagay ako ng parameters doon, mahabang-mahaba. Ayokong nasa main yun, tapos paulit-ulit ko siyang i-call. Diba? Ayokong paulit-ulit na kunwari 100 lines yung differential equation na gagamitin nating algorithm. Siyempre, isang beses ko lang siya tatawagin. Gusto ko, isang beses ko lang siya i-declare, tapos tatawagin ko siya ng maraming beses. Hindi ko na siya paulit-ulitin. Ayun. So, ano pa ba? So, yung void, gamitin mo lang siya pagka magpiprint ka lang ng something. Gusto mo na mag-print ng something. Ayun. Tapos, pag gamit mo yung mga normal na function, yung may mga nire-return na value, pag may o-operate ka. So, ano pa ba? When to use void, when to use return. Ayan. Pag may return, non-void yan, matic. Boolean algebra. So, ito yung na-discuss na natin to kanina. Yung Boolean algebra, yan yung nagre-return lang ng true or false. I mean, tandaan nyo pa naman, di ba? Tandaan nyo pa ba yung kanina? Asan ba yun? Para malagay lahat ng input. Oo, para malagay. Huwag nyo pansinin yan. Code kasi yan eh. Tingin kayo dito. Ito, nasan yung part na yan? Ito. Yan o. Yan. Yan. Yan na yun eh. Diba? Pag drink ka, nasan ba yun? Compare natin. Equal, relational operator, logical operator, yung not, and, or. Diba? Yan lang yan. Ito, naka-table. Yan. Pwede ko mo ito isend sa inyo kasi hindi tapos eh. Ginagawa ko siya kanina. Tapos sabi ko, kukulangin oras. So, ayan. Hanggang dun lang siya. Sa part na yan. Okay lang. Okay lang yan. Okay. Tapos, pwede naman kayo magtanong pag pag nakulangan kayo. Kunwari, nabitin kayo sa session, mag-chat kayo sa akin. Tapos naka-private ata FB ko eh. So, i-add nyo na lang ako. Tapos i-accept ko. Tapos tsaka kayo mag-chat. Yan. Tapos, yun yung Boolean. Ay, ito. Factorial. Mga loop. Feel ko naman, di pa kayo magre-recursion. Kasi may recursion yan. Ito, medyo masakit sa utak yan. Lalo na pag first year kayo. May mga recursion. So, hindi mo natin dadaanan. Loop muna. Alam niyo po kung paano gumagana yung recursion? Wait, may nakalagay kasi sa recursion sa sa nyo. Tawag doon? Sa reviewer, sa pointers nyo. Tama ba yung pointers na to? Ito ba yung mga binigay sa inyo ng mga prop nyo? Kasi ito galing daw to kay Sir Jason. Okay, tama naman daw. Factorials. Yan. Itong mga factorial pala ng recursion. Ito yung recursion nasa ilalim. Itong loop ng factorial, basically, sample lang tong code na to. So, gusto ko intindihin nyo siya kung paano siya gumagana for now. Kita nyo, nag-initialize siya sa 1, tapos, hanggang mas mababa dun sa n, mag-i-increment lang siya. So, ano mangyayari? Yung factorial na 1, i-multiply niya, lipat na lang natin to sa dun sa part na kung paano magbuo ng algorithm sa utak. Maalam kayo wait, nasan ba yan? Maalam kayo mag-flowchart. Function, C++ syntax, Boolean algebra. Okay, maalam kayo mag-flowchart. Doon kasi na-form talaga yung logic. Like, para sa akin, kailan tinuro yung, ayun, may nag-raise. Sige, ano yan? Jacob. Kaya po flowchart, pero sobrang kakalito lang po yung, kunwari po, yung mga yes or no po, saan pong direction ang aking ilalagay po ang aking. Ganon. Kaya po yung flowchart, pero hindi ko lang kaya. Okay. So, hindi ko naman kayo pag-flowchartin. Pero, kung gusto nyo kasing mag-practice ng ng algorithm, kailangan, yung flowchart na yun, nasa utak nyo. Natunay lang. Kaya nasa utak nyo siya. Kasi magtatagal kayo pag dinrawing yun. Though, actually, pag nasa trabaho kayo or may mahirap kayong ginagawang may mahirap kayong ginagawang algorithm, kailangan nyo talaga mag-flowchart kahit sa papel. Okay lang yun.
Pero yung tips, mag-practice kayo ng math, ganyan. Legit ha. Yung math kasi, napakalaking factor niyan sa algorithm ng tao. Yung algorithm kasi niyan, tinetrain yan. May isasend ako mamaya na hanapin ko pa kasi yun eh. So mamaya, may isasend ako mamaya na siya, parang course siya ng kung kasi paano ba? Pag CS kasi, ganito pag CS, ang focus niyan algorithm, okay? Tapos yung course na yon ng parang sa CS, ang tawag sa kanya CSES, pang competitive programming siya. Ngayon, yung competitive programming na yon, dun napasok yung flow charting talaga na panggawa ng mga algorithm, ganun. Doon nagamit siya ng IT. Pero yung algorithm kasi, napakalaking word nun na parang dapat characteristics siya sa CS. Okay? So, yung isasend ko mamaya, marami siyang math. Pero kung matatapos nyo yun, legit, kung matatapos nyo yun, na kayo, lamang na kayo sa 90% ng population kung kung maintindihan nyo lahat. Ayun, legit. Kasi, pag usapang algorithm, kailangan na-visualize nyo yung mismong system. Una, kailangan gets nyo yung syntax. Pag hindi nyo gets yung syntax, malilito kayo. Kailangan may build up kayo ng logic. Paano ba yan? Wait. Tips. Ano mga magandang tips? Practice. Mag-leet code kayo. leetcode.com. Yan. Punta kayo dyan. Tapos, hanapin nyo yung mga easy. Tapos, pag nakita nyo yung mga easy, pag unang tingin nyo doon, sinasabi ko sa inyo, hindi yun easy. Pag tingnan nyo, kasi wala, hindi kayo madadalian. Legit, unless kayo, may gift kayo sa algorithm. Ang tips ko, pag magsasolve kayo ng leet code, itry nyo munang isolve 1 oras. Pag hindi nyo na-solve ng 1 oras, mag-search na kayo or magtingin kayo kung paano yun isolve. Okay? Kasi doon nahasa yung algorithm eh. Sa data structures kasi talaga nahasa ang algorithm. Yung sa ganyan. Tapos, sa visualization, doon din talaga. Like, mapapadrawing kayo sa mga papel na, okay, ganito, may sliding window theorem, may mga techniques, may mga hashing, kailangan mo i-table, ganon. Makahirapan kayo. So, ang masasuggest ko, may sasend ako mamaya hanapin ko pa kasi kung nasan. Tapos, babasahin niyo yun, tapos mag-practice kayo sa leet code. Actually, medyo matakot siya sa oras. Pero kahit, isang problem, isang araw, okay na. Okay na. Yun. Hanggang masanay kayo. Kasi first year pa lang naman kayo. So, like, marami pa kayong time para maghasa ng algorithm kung gusto niya talaga. So, ayun. Ano pa ba? Itong factorial loop. Sige, may nagtaas. Sige. Kuya, Ask yung away. possible yung test namin po ay yun na po yun? Or may iba pa? Gusto niyo malaman yung test nyo? Feel ko kasi, hindi ko alam yung test nyo ha. Pero sa experience ko, ganito yung mga patest na mga prof. Kasi, kilala ko yung ibang prof. So, feel ko, may mga contribute sila ng tanong doon. Uy, hindi ako bibigyan ng exam, boss. Hindi ko alam exam nyo. Anyway, edi yun. Yung mga test nyo, mga fill in the blanks yan. I mean, nasabi ko na naman actually sa GC. Mga fill in the blanks yan or yung magbibigay ng output. Kunwari, magko-code ako. Actually, dito na lang tayo. Yan. Kunwari, itong code na to. Yan. May multiple choice dyan. A, B, C, D, E. Tapos, may nakalagay doon yung output. Nakalagay yung output doon. So, ang mangyari, kailangan alam nyo. Kailangan malaman nyo. So, paano nyo malaman yun? Condition nyo siya ma-visualize. So, ganito. Magbubukas ako di ko alam kung may paint dito. Online na lang. Online paint. So, liit naman yan. Ano yung tanong? Sige, magtanong. Ilagay mo sa chat box. Ito yung gagamitin nating reference And, ganito yung
suggestion ko na gawin nyo, lalo na pag simula pa lang, ilista nyo yung variables, tapos gagawa tayo ng table. Okay? Gagawa tayo ng table. Tapos, I is equal to 1, I is greater or equal to n, I plus plus. So, yan. So, mangyayari dyan, magsimula ka dito, factorial. Factorial times I. So, unang value ng so magagay tayo ng iterations 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, pangit ako magsulat Pangit yung sulat ko sa tunay na buhay. Ito lang. Ano yun? I is equal to n. So, hanggang 5. Equal or greater or less than or equal. So, hanggang 5 nga. Tapos, mula 1. So, hanggang 5 lang. Yan. Tapos, yan. Ililista nyo. Factorial. Tsaka, factorial. Ito, iteration. Ano yung n? Okay, n. Ito ay n. Tapos ito ay I. Tapos ito ay factorial times equal to I. Ang pataas pala ito ng pataas. Yan. So, pangat na sulat Okay. So, isa-isayin natin siya. So, ang unang value ng factorial ay 1. Diba? Tapos, sa unang iteration, i-multiply mo siya sa I. So, 1 pa din. So, 1 to, tas 1 to. So, 1 pa din siya. Shit, hindi pa pantay yung column. Solid. Sipin nyo lang 1, 2, 3, 4 to Yan. Yan, ganyan. Pansinin yan. Factorial. Tapos sunod, edi 1 siya. Value niya 1. Tapos punta tayo dun sa So, after nyo ma-execute, edi na-execute na natin. Factorial times I. 1 pa din. Magpa-plus siya. So, magiging 2 na yung value ng I. So, dito, 1 pa rin to. Tapos ito, magiging 2 na. Diba? Magiging 2 na to. So, i-multiply mo siya, magiging 2. Yan. Tapos sunod, ang value ng factorial na sunod ay 2. Tapos, i-multiply mo sa 3. 2 times 3, magiging 6. Tutuloy-tuloy nyo lang yan. Yan. So, ang suggestion ko, ganito yung gawin nyo. Maggawa rin kayo ng table. Ano sagot dyan? Magawa rin kayo, tama ba to? 5 factorial, 120. Magawa rin kayo ng magawa kayo ng table. So, ganito yung gawin nyo. Itong mga variables, ilista nyo sila. Lalo na pag pag mga ganito, hindi nyo agad ma-imagine, hindi nyo agad ma-visualize. Magawa kayo ng table, kada iteration. May nagsabi nung sa paano daw, mapadali yung mga iteration. So, ang suggestion ko, kada variable dito sa mga loop, lagyan nyo sila ng column. Lagyan nyo sila ng column. Tapos, isa-isa nyo ililista. Yan yung pinaka-basic na paraan. Pag nasanay kayo dyan, magigets nyo na ng tuloy-tuloy. Legit. Parang practice lang talaga siya. Practice lang talaga. So, ayun. So, So, sino pa may tanong? Ano pa mga gusto nyong malaman? Tingnan nga natin yung G-forms. Yun. Output engineering. Hindi ako na-agree dito Imagine console as rows and column. Ay, natry nyo na gumawa ng puno. Pwede try yun, nang kayo lang. Hindi ba? Try nyo lang kayo lang, legit. Marami na kayo matututunan. Ano po yung puno, kuya? Ay, yung puno, ganito itsura niya. Wait lang. Ganito itsura niya. Yung Christmas tree. Wait lang, tinatype ko sa chat box 1, 2, 3. Ganito. Hindi nagre-register yung space. Pero yan, ganyan magmumukha siyang puno. Pero 5 layer yan. Pero depende sa algorithm nyo. Yan. Sige, assignment nyo yan, guys. Pero hindi nyo ipasa. Pero promise, itry nyo. Hinangin niya Sorry na Gawa yung space Pero yan, itry nyo yan sa inyo, sa sarili nyo. Kasi pag ginawa ko yan, tapos tinignan nyo lang, di nyo magigets. Kaya kailangan itry nyo sa sarili nyo.
Tapos, yun yung nakalagay dito. Yung basically, yan yung meaning nito. Yung maggawa kayo ng puno, yan na yung ibig sabihin nun. Legit. Mental simulation. Yan. Break down a problem into smaller problem. Ayan, may time pa naman tayo. Basically, tapos na yung pinaka-discussion since I think na-cover na naman yung lahat nung nandun sa ano nyo. Pero since may time pa tayo, edi pwede nating isa-isahin yung nandito. Kung kailangan isa-isahin. Break down a problem into smaller problem. Sabihin natin, robot. May kausap kayong robot. Hindi kayo basta-basta maintindihan ng robot. Paano pag paano nyo sasabihin sa robot na na mag-flip ng coin? Okay, pagalingan ng sagot sa chat box. Paano nyo sasabihin ng robot na mag-flip ng coin? Okay nga. Hintayin ko. Kahit mga 2 minutes nyo, 3 minutes. Hintayin ko kayo. Paano nyo sasabihin sa isang robot na mag-flip ng coin? Sabihin natin hindi ganun katalino yung robot. Paano nyo sabihin yun? Parang may nagtatype ba? May nagtatype ba? Mag-react nga kayo. Baka hindi kayo nagtatype. Oo, nag-iisip. Sige, mag-isip kayo. Sabihin nyo pag hindi nyo kaya mag-isip. Pag hindi nyo kaya mag-isip kung paano sabihin sa robot. Sige. Ba't na yun natawa? Naisip nyo ba? May nakaisip ba? Mag-react nga yung step yun. Yun gusto ko step by step. I don't know po. Sige, okay lang yan. Kuha coin, lagay sa palad, hagi sa ere, dapat masasalo. Amen. Sige, sino pang merong iba? Napakasimple nung pinapagawa nyo sa robot. Mag-flip kayo ng coin. Parang simple lang yan. Ganon din pagdating sa code eh. Parang gagawa ka ng formula ng assume na may kamay po yung robot. Okay. Sige. Pinakaunang step para sa akin. Kasi magkaiba tayo ng algorithm. So yung steps na yan, magkakaiba tayo ng sagot diyan. Most likely, pag complex ng problem, pagbabari ng mga sagot natin. So nandun yung algorithm natin. O yan. Una, sa step 1, sabihin natin, ipahanap mo muna kay robot yung coin. Yun. Pahanap mo muna kay robot yung coin. Tapos, since hindi nga maalam si robot, sabihin mo kay robot na itataas niya muna yung braso niya. Tapos, i-move forward niya ng kaunti. Tapos, ibababa niya. Tapos, yung index finger tsaka yung thumb niya, i-close niya dun sa coin. Ganun ka-specific pag programming. Sabihin natin na gumagawa kayo ng simpleng system. Nakala nyo, sa simple lang talaga. I mean, personal experience to. Kala mo gumagawa ka lang ng simpleng system, pero ba't parang isang oras nandun ka pa din sa isang feature? Yon. Kailangan, i-breakdown mo yung problem. Like, mukha siyang simpleng problem, pero kailangan, pag ipapagawa mo to sa computer, hindi naman ganun kagaling sa computer, kailangan step by step mo siya gagawin. So, ayun, sample yun, real life scenario. Paano pag isip kayo ng problem, lagay niyo sa chat box, like, system, kahit anong system. Kahit na simple lang. Mga inventory system, mga yun. Mag-suggest kayo. Add to cart. Di ba? Add to cart. Sabihin natin, tapos na tapos na, merong shop na, merong window na, tapos na. So, sa add to cart mo, kailangan, i-breakdown mo yan hanggang sa pinaka-pinong-pino. Sa add to cart mo, dapat, pagka-click mo dun, kunwari, naka-website, i-click mo yung button. So, pag-click mo ng button, dapat, may magko-call na function yan na magre-respond, pupunta pa yung database, babalik pa yan sa'yo, o kaya i-store mo muna lahat sa front end mo. Yun, legit na kanya-kanya ng algorithm. So, sa add to cart na yan, kailangan, yung simple lang siya, mukhang isang feature lang siya, pero marami ka pang kailangan gawin. So, ano pa ba? May mga simpleng example pa eh. Wala ba dito? Material.
napagawa na sa inyo yung checkout. Ganun din yun. Parehas, I mean, magkaiba, pero parang hindi, magkaibang feature yun eh. Pero parang ganun din yung process. I mean, mag-iisip ka pa rin. What about website? Pag website kasi, marami ka pang kailangang prereq, marami pang bigas na kakainin. Legit. Hindi naman siya sinasabi kong mahirap siya. Actually, siya na yung pinakamadali, pero marami ka pang pagdadaan bago sa mismong website. Pero yun, ano pa ba? Sino pang may tanong dyan? Parang may sinasabi ko, nalimutan ko na ulit. Sino pang may tanong dyan? Mga tanong nyo. Ay, ayun yung tanong ko. Napagawa na ba kayo nung yung parang malalaman kung even or odd yung number? Ay, okay. Okay, simple lang. Sige, balik nga tayo dito. Mental simulation. Pseudocode, flowchart ko, kaya nyo naman to. Pero yung feel ko kasi mahirap talaga sa beginner, yung mga for loop. So yun lang talaga masasuggest ko guys. So screenshot nyo na yan. Ang pangit pala screenshot niyan. Grabe. Pero ayan. Table yan ha. Table. Ayan. Dami kong tanong hindi lang lumalabas sa chat. Chat mo sa akin. Add mo ako, tapos chat mo ako. Nested loops. Ay, okay, sige. Gawa tayo ng nested loops. Ikaw lang po, kuya, masabi kasi madami akong tanong eh. Hindi, okay lang yan. Meron pang 30 minutes oh. Explore tayo ng nested loop. Gawa tayo ng nested loop dito. Nested loops kasi, usually, ginagamit yan sa paggagawa ng mga, I mean, not always, pero usually, sa pagtatraverse ng 2D array. Pero since wala pa kayong array, gawa tayo ng mas simple para sa nested loop. 0 is equal to 5 I plus plus. Nakakalito ba ang nested loop? Ito din, gagawa din kayo ng ganito. Pero mas madami yung variables pag nested loop, pag hindi nyo pa agad nagigets. I saka and J. Tsaka end line. Malapit ang dyan. Ito. Oops, sala. Ngaran nga natin yan. Yan. Kung magana kasi tong nested loop. Una, di ba i-execute nyo to? Unang state, initialize, I is equal to 0. Tapos, magsisimula siya sa 0. Then, dadaan muna siya dito. Okay? I-print niya muna yan. Since I is equal to 0, J is equal to 0, 0 and 0 yan. Diba? 0 and 0. Okay, gets nyo naman yung part na yun. Pangit nung altab ko. Grabe. Dun lumabas. Aray ko. Dan po nadali sa lab activity. Yun. Okay. Kailangan nyo lang mag-gets yung nature niya. Isipin nyo, nested yan, di ba? Dadaan kayo dito. Bago kayo bumalik dyan sa I++, tatapusin nyo muna to. Okay? Ngayon, tatapusin nyo muna to. So, balik tayo dito. So, since 0, ito, value ng 0, 0 pa din yan. Okay? Tapos ito, 0 din to. Itong J na to, 0 pa din yan. Kaya 0 and 0 yan. Ngayon, tatapusin na natin tong unang iteration. Yung J magiging 1. Magiging 1 na yan. Sige. J magiging 1. So ito, anong value nitong I? Chat, value ng I. Nandun pa rin tayo sa loob na loop. Andito pa rin tayo sa loob na loop. Hindi pa tayo nakakatapos. Anong value ng I dito? 0. 0 muna. Kasi, ito, I is equal to 0. Dito pa lang tayo sa loob niya.
Pag nakatapos tayo dito, sa loob ng loop na to, tsaka siya mag-i-increment dito. Bago siya mag-i-increment dito sa sunod. Okay? So ngayon, tingnan nyo itong pinrint. 0 and 0, 0 and 1, 0 and 2, 0 and 3, 0 and 4. Tinapos niya muna lahat ng 0, 1, 2, 3, 4 nung nasa loob na loop bago nagka-1 dito. Gets nyo ba yung part na yun? Gets nyo yung part na yun? Gusto nyo ba idaan natin sa paint? At pangit. Ayun na linawan. Kala ko sunod-sunod sila natakbo. Hindi. Yon. Bale, pag nested loop talaga, ganun yung mangyayari. Tatapusin mo lagi lahat ng nasa loob bago ka lalabas ulit. Tapos pag lumabas ka ulit, ito magiging 1 na to. Ngayon, dito ka naman papasok ulit sa loob. Uulitin mo yun lahat. Kaya nangyari dito, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Nag 1, 2, 3, 4 ulit. Tapos lalabas ka ulit, increment dun sa labas, tapos back to 0 ka dito. Ayun. Gusto niyo ba ng ng paint? Kayo. I mean, sa chat box, wag rap. Kung gusto niyo ng paint, or gusto niyo kanya-kanyang practice doon. I mean, gusto niyo igagawa tayo ng ng table sa paint. Gamit 'yon. Or nagigets niyo na naman doon sa explanation explanation ko kanina. Or gusto niyo sa chat box. Kung gusto ng gawin nating table sa paint. Isang yes. Sige. Gawin natin. Yan. Paano to i-delete? Delete. Yan. Game. So, dito, meron tayong variables. Okay? 0 and 0. Ay, ing pala. Ing. So, meron tayong I. Tapos meron tayong J. Ngayon, tapos meron tayong output na I and J. Yan. So dito, unang iteration, 0. Diba? 0 muna. So since 0 to, ito 0 din. So dito muna tayo sa loob na loop. Tatapusin muna lahat natin ng iteration dito sa loob na loop. So 0 muna to. Yan. Feel ko mas maganda pag ginawa ko tong plus. Para may pagbabago naman. Yan. Gawin natin tong plus. Plus. Yan. 0 and 0. So 0 pa din to, lalabas dito. Okay. Tapos sunod, ito, 0 pa din. Kasi tatapusin muna natin yung kay J. Okay. 1. Tapos ang mangyayari dito, 0 plus 1, edi 1. Tapos ito, 0 pa din. Kasi hindi pa rin tayo tapos kay J. 2. Lagyan natin ng dito, number of iterations in total. Actually, mas mahirap yung mas mahirap yung n ng ng tawag dito, ng 2D. Para kasing 2D array na yung datingan niyang ganyan. Though hindi talaga siya array. Pero usually kasi array siya eh. Ginagamit yung mga 2D array pag magta-traverse ka. Yung ganito yung itsura. Maging parang hindi ganyan. Ganito. 1, 2. Tapos ganyan. Tapos 3, 4. Maging table siya actually. Tama pala yung ginagawa ko noong una. Yan. Tapos may malaki pang ganyan. Yan. Tapos sunod, 0, 3, 3, 0, 4, 4, tapos 0, 5, 5. Tapos, grabe haba. Sorry, ang pangit nun. 1, 0. Ulit sa 1. Tingnan nga natin kung gano'n yung mangyayari. Boom. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, tama naman. Hindi ko alam kung nag-guess yung part na yun. Nag-guess nyo ba yun? Basta, yun lang tatandaan nyo lagi sa mga array. Pag may nested, kailangan magsisimula talaga kayo sa loob. I mean, magsimula kayo sa labas, pero tatapusin nyo lahat ng nasa loob bago kayo lalabas ulit. So, paano pag may isa pa dito? Di ba? May isa pa dyan. Int 8 aijk. K 5. Yan, grabe. Mas nested na yan. Ganon din yan. Simple lang din. I plus J plus K. End line.
Ganun lang din yan. Di magsimula tayo dito sa labas, tapos magsimula tayo dito sa loob, tapos magsimula tayo dito sa loob naman. Sunod naman loob. So, bago tayo lumabas dito sa J, tatapusin muna natin lahat ng K. Tapos, bago tayo lumabas sa sa J, bago natin tapusin yung J, tapos muna yung K. Tapos, bago tayo lumabas sa I, tatapusin muna lahat ng J. Wait, gawin natin yung kanina. Yung my end. Mas maganda yung pag piniprint eh. And, yan. Oops, nangyari. K. Ay, walang ano. Anto. Okay lang magkamali sa code ah. Yung mga, ang iba po 0, tapos yung J may number po. May number, tapos pag pinagsama po, sunod-sunod na po. Ano daw, wait lang. ang I ba po 0, tapos yung J may number. Ako, hindi ko nga nagets yung tanong mo. Hindi ko nga nagets eh. Tawag nyo. Yan. Oops! Ano nangyari? Ay, walang STD. Yan. Pati ang NL may STD. Yan. Haba. Solid yan ha. Ang terminal yan no. Yan. Dito, 0. 0. 0. Tapos 0. Tatapusin muna. Tapos mag-i-iterate sa loob ulit. 001. Tatapusin muna. 002, 3, 4. Tapos 0. Tsaka pala siya magkakabalyo dito. Kasi natapos na tong loob na to. Nag-guess nyo ba yun? Yung part na yun? Okay, huh? Nagre-react pala. Sige. Ano pang gusto nyo? Ay, wait. Yung nakita ko dun sa Gforms kanina, yung nakalagay na literals and bakit po wala number yung unahan po? Alin? Ito? Ito ba? Itong first? Okay. Kasi ito, tinan mo, ito yung I. 0 siya nagsa-start. Tapos itong J, 0 din siya nagsa-start. Tapos itong K, 0 din siya nagsa-start. Lahat sila sa 0 nagsa-start. Pero, bago magkaka-number tong simula mo, bago magkaka-number tong I, dapat matapos mo muna lahat ng iterations dito, tsaka dito. Like dito. 0, 1, 2, 3, 4. Wala pa siyang number. Kasi, yung for loop na natin, hindi pa, tinatapos niya pa to. All throughout, habang tinatapos ito, habang ito ay nag-0, tas nag-1 yan, tas nag-2, nag-3, nag-4, lahat itong dalawa, 0 pa din yan sa simula. Pag nakatapos tayo dito, tsaka lang magkakawan dito. Pag natapos natin to, nasagad natin hanggang k is less than to 5, which is equal to 4, tsaka lang to magkaka-increment na 1. Gets mo ba yun? Part na yun. Up to down, left to right po ba ang pagbasa ng computer program? Up to down, tas left. Left to right. Tama. Ayun. So, may mga hindi pa ba kayo nagigets? Gusto nyong malaman? Yung gets na po. Tapos, pagdating sa CodeChamp study area, parang wala na pag-aralan. Actually, maganda nga yung yung nasa CodeChamp kayo ngayon. Kasi exercises din yun. Dati kasi saan ba kami? Quiz lang kami nagko-CodeChamp dati. Oh, legit quiz lang. Ganun talaga. Like sa simula. Ganun talaga. I mean, actually kahit hindi sa simula, unless tumataas na talaga kayo ng level, ang nakakapaghasa talaga ng algorithm ay DSA. Kaya pagdating ng DSA, pag igihin nyo, kahit yung prof nyo, magturo man siya o hindi, mag-aral kayo ng sarili nyo. Legit. Ginagawa ko sa dati sa DSA, prof namin ay si Ma'am Lani. Bago mag-discuss, naaral ko na agad. Tapos ginagawa ko na sa sarili ko. Tapos, ginagawa ko na ng akin. Tapos, pagdating sa lesson, clarification na lang. Masipag ako dati ngayon, tamad na ako. First year pa yun eh. Yun. Tapos, ano pa? Sige, may mga tanong pa kayo. Ano pa? Sige.
Suggest tuloy. May suggest ka. Sige, pwede kayo mag-suggest ng topic. O meron dito. How to properly capture user input. Ay, yung getline lang to mostly. Print literals. Alam mo yung pinagkaiba ng literals saka variables? Alam nyo ba yun? Type nyo nga sa chat kung ano pinagkaiba. Hindi. Okay, sige. Hindi. Ganito kasi literal. Ito yung literal. Ito. Yan. Yung literal na ganyan. Tapos yung variable ito. Kunwari dito. std string greet is equal to hello. Tapos ito std cout hello. Yan. Yan nyo. Itong hello, parehas lang sila ng value. Pero yung variable kasi, may identifier. May identifier. Ito yung mismong variable. Okay? Yung yung literal, ito lang, hello. Gets nyo? Like literal na hello lang. Hindi siya variable. Hello lang talaga. Yung sinisi out. Pero pag yung variable, edi may variable name siya. Tapos may identifier siya. Kung yan by integer, kung yan by long, kung float. Ayun. Ano pa bang meron dito? Sige, side natin yung oras na yan. Itong array, hindi pa naman ito kasama Nilagay agad ni Idoran Pero okay lang. Gulat ako pag tinuro niya na yan. Grabe Di kasi, matagal kasi turo itong array. Matagal to Functions. And daan naman natin. Void differs from other functions. May return function. May kailangang value na i-operate. Yung void, pag may gusto ka i-print. Yun, parameters and arguments. Tandaan nyo ba yun? Sinabi ko kanina. Yung pinagkaiba ng parameters at arguments. Pa-chat nga sa chat box kung tunay. Niloloko niya ako. Hilig kayo magpuso. Niloloko nyo na ako mamaya. Baka di nyo gets Chat nyo sa chat box kung ano yung pinagkaiba. Chat nyo. Yung pinagkaiba nun. Parameter po yung yun. Ganda nun, definition nun. Parameter nasa declaration. Argument, yung nasa function call. Tama. Okay. Ano pa ba nandito? How to properly use return values. Ayun na yun Basta, alam mo na kung kailan mo gagamitin yung return. Pag may kailangan kang iba na hindi print lang. I understand variable scopes, local. Ay, ito. Sige, daanan natin to. Time pa naman. Maya na. Ito. Yung mga local kasi, nangyayari din yan sa mga function Isa lang. Num lang. Int A. Int B is equal to 10. Ay, feel ko mas maganda dito na lang gawin sa loob. Lagyan natin ng ganito. Ito, tawag dito block. Ito, yung ganyan lang. Yan. Yan natin, int B is equal to 10. Tapos dito, int B is equal to 1. Kasi piprint ko, B. Oops, nasaan? Ito ba? Line 5. Okay. Yun Ay, walang end line. Lagyan natin. Std. Yan. 1. Nilagay ko dito B is equal to 10. Pero, dito 1 yung nakalagay. 1 lang. Ito pa lang. Bakit? Kasi, gumawa ko ng block dito. Nasa local na siya. Ng variable. Itong B na to, nandito lang siya sa loob nag-i-exist. Hindi siya nag-i-exist sa labas. Pero, pag ganito yung ginawa ko, dito ako nag-cout sa loob. New. Tapos, ano ulit yun? B. Tapos, tagtagan natin to. 10. Yan. Pwede ko siyang baguhin dito sa loob. Kung ano yung binago ko dito sa loob, mag-stay lang siya sa loob.
Tapos, ito naman, B, sa labas. So, kung ano yung nandito sa labas, pwedeng i-access nung nasa loob ng block. Yung block, pwede pa kayong gumawa ng isa pang block niyan. Kahit ilan pa yung block na yan, kayo bahala. Pero, meron ding ganyan sa function. Kunwari, kanina yung wait, control Z tayo hanggang magka-function dyan. Hintayin natin yan, pwede na yan. Hindi, ayoko yun. Gusto ko may number. Yan, yung may egg log. Yan. Kunwari ay itong log na to. Yan. Itong variable na to, nandyan lang siya sa function. Wala siya dito sa main. Parehas lang yun. Merong mga global variables at merong mga local variables. Itong log na to, yan, local variable lang siya dito sa function na to. Tapos, sabihin natin maggawa tayo ng int log dito. Dito. Hiwalay pa siya dito. Yan. Guess niyo yung part na yan? Okay. Gets niyo yun? Sige. Ano ba dito? Switch. Oy, malap kayo mag-switch. Wait lang. Kailangan natin yung switch. Malap kayo mag-switch case. Alam niyo yung switch case? Yan, buti naman. Okay. Alam niyo yung yung sa switch case na nakahiwala yung break. Wait, papakita ko sa inyo. Hingi tayo kay GPT para hindi ko na i-code. 10 minutes na lang eh. Give me a switch case where break is Hindi ko alam kung tama yung ibibigay niya sa akin. C-based yung binigay. Monday, workday. Ay, alam ko na. Mali. Oh. Naturo ba yung ganito sa inyo? Itong ganito na A, B, walang laman, pero sa C, papasok siya doon. Naturo yun sa inyo? Hindi? Okay, yan. Interesting to. I mean, hindi mo siya like mind-blowing, pero sige, papayin natin yung buo. Kasi yung isa-isa yung maglagay ng STD dyan. Yan. Tana nyo. Iraran ko to. Yan. Tapos mag-enter ako ng A. Enter ko yung A. Walang laman yung A. Walang laman yung A. Pero nag-print yung pass. Wait lang BRB lang. Wait lang. Mabilis. Okay. I'm back. Sorry for the interruption. Ito na. Result. Pass. Nag-print yung pass. Kahit yung pass na C out, nandun sa C. Kita nyo yun? Kita nyo nangyari doon? Diba? Diba? Question mark, diba? Ayun. Paano nangyari yun? Kasi, dahil walang break dyan, magtutuloy-tuloy yan. Pag nilagyan ko ng break dito, tingnan nyo. A. Ay, bawal. Dapat, yun walang nangyari. Hindi nag-print to. Kasi binreak ko dito. So, as long na hindi ko binibreak yan, magtutuloy-tuloy yan, babasahin niya yan. Hanggang dyan, sa C. Gets niyo yun? Yan. Baka may lumabas na ganun sa exam. Pero, naturo sa inyo, or na-discuss sa inyo yung yung switch case. Like, kahit pa paano? Hindi. Merong oo, merong hindi. Okay. Sige. Pero dahil may oo, baka lumabas. Baka lang. Ayun. So, ayun, tandaan yung part na yun. Yung switch keys, magdedire-diretso lang siya. Alam niyo yung yung continue at break sa for loop. Okay. Ano yung continue at break? Palagay sa chat box. May hindi ba nakakalam? Mag-raise hand kayo para i-discuss agad natin. Yung continue at okay Maya, kahit di nyo alam, okay lang yan. Continue po. Ano yung continue? Ay, okay. May hindi nakakalam. Sige. Ganito yung yung function ng continue at break. Dito natin yan. Tagin natin lahat. Okay. Gamit tayo ng isang for loop.
Break. Yan. Nararan ko yan. Yan. 0. Nag-break agad. Pero sabi dito sa conditional, hanggang 10 dapat siya. Nag-break agad. Bakit? Kasi may break dito. Paano kung ganito yung ginawa ko? If I is equal to 5. Yan. Break. Yan. Nag-print siya hanggang 5. So, ang mangyari, nag-insert lang ako dito ng another condition na fag tuloy, pag I is equal to 5, magbe-break na siya. So, nagtutuloy-tuloy lang yung code kasi hindi pa siya nagpa-5. So, yan, guess yun, if and else statement. Bala ginagawa lang ng break, pinuputol niya yung buong for loop. Tapos na. Pinuputol niya. Yun. Basically. Yun yung literal na ginagawa niya. Pag nag-break, tapos na. Okay? Hindi na yung mababalikan ha. Okay? So, yun. Pag continue naman, ginagawa naman ng continue, nagtutuloy lang yung code. Kunwari, if I is, I is equal modulo operation. Modulo 2 is equal to 0. I plus. Else continue. Magana ba yung may sense ba? Ano na lang. Wait, may mas magandang application ng continue. Hindi ito. Wait, hingi tayo kay GPT. Example of continue in for loop. May mas magandang sample. Hindi ganyan. Pag may yan, skip even yun. Malapit na pala ako. Okay. Oh. Malapit na pala ako. Nawala sa isip ko yung iniisip ko eh. Ay, yung yung gusto kong gawin eh. See out. Mga oras na 56. See out 56i. Tapos, lagyan natin ng endline. Ginagawa nito, pag even number, i-skip niya. Yan. Yung sample. Ayun o. 1, 3, 5, 7, 9. Wala naisip ko yung gusto kong gawin. Pero yan, yun. Yung ibig sabihin ng continue. Ang gagawin niya, pag may condition na nagsasucceed, o kaya basta napalagay siya yan, continue, basta madadaanan siya ng code, i-skip niya. Kahit anong ilagay ko dito sa ilalim. Kahit ako mag-print dito ng ng I times 9999999. Basta nadaanan yung continue, mag-skip. Pero pag syempre pag hindi na siya nagsasatisfy dito, gagawin niya yan. Yan. Ayun. May marami sana kayo natutunan. Sana. Ayun. So kung may pa kayo, kung may mga tanong pa kayo, mag-add nyo na lang ako sa FB. Tapos libre naman magtanong sa akin. Hindi mo ako nagpapabayad. Ayun. Kahit magtanong kayo kahit hindi na sa CP. Kung curious lang kayo sa tech field natin. Madami naman po. Ayun, sige. Ayun, buti naman. Marami kayo natutunan. So, ayun. Photo. Wait lang. Nakasando ko eh. BRB. Di pa pre. Picture taking. Wait lang ah. Si Rapo Cam. Salamat po, additional knowledge. Isan ko sa inyo yung yung tawag dito, yung mga nagawa ko so far, tsaka yung CSCS. Ayun, wala pong iba mag-on cam.
On cam na po yung iba. Ayun. Sorry kung madilim ang Nakaka-uwi ko kwarto, lang din. kwarto ko. Yes, Naka-light lang talaga. ito. Wala na pong ibang hahabol. Naka-light lang po. Ayun, ayun. Iba po dyan. Sorry, nakagaling ko lang din. Wait lang, naka-full view na po. Oo, naka-max na. Ayun. Sige po, mag-i-screenshot na po ako. Smile po. Smile guys. 1, 2, 3. Yan. Isa pa po, gusto niyo nakawaki or kahit anong pose po. Sige. Ay, 1, 2, 3. Ayan. Thank you po. Thank you Thank po. you din, thank you po. din. Thank Sige, you good po. luck. Good luck sa inyo. Good luck po sa Bye-bye. atin, guys. Good luck, good luck. Good luck sa atin, guys.